O ex-Senator Revilla nasa Sandigang Bayan na matapos voluntaryong sumuko mga partner. Pasado alas 10 ngayong umaga, dumating si dating Senador Bong Revilla sa Sandigang Bayan para sa booking procedure matapos siyang voluntaryong sumuko kagabi ng Lunes. Ito ay kaugnay ng inilabas na warrant of arrest ng Sandigang Bayan 3rd Division dahil sa malversation cases. Kasama ni Revilla sa korte si Interior Secretary John Vic Remulla, ang kanyang asawa na si Congresswoman Lani Mercado at ang kanyang mga anak na sina Representative Jolo, Representative Brian at Cavite Vice Governor Ram Revilla. Dumating din kasama niya ang ilang mga kapatid kabilang si Bacoor, Mayor Strike Revilla. Sa kasalukuyan nasa loob ng courtroom si Revilla habang hinihintay ang ilang proseso. Kabilang ang commitment order nilinaw ni Secretary Remulla na wala siyang maibigay na impormasyon kung saang piitan dadalhin ang dating senador dahil kailangan munang maglabas ng desisyon ng korte. Binigyang diin ni Revilla ang walang special treatment ang ibibigay kay Revilla. Si Remulla pala ang nagbigay ng diin doon, partner ha. Lilinawin ko lang, baka nagkamali ako ng basa. Okay. 3 posibleng lokasyon ang pagdadalhan sa kanya. Quezon City Jail, male dormitory kung saan nakakulong ang siyam na akusado ng flood control anomaly. Camp Karingal at Bikutan. Matatandaan, si Revilla ay isa sa mga akusado sa umano'y kickback kaugnay ng 92.8 million ghost flood control project sa Pandi, Bulacan, mga partner. Oo, anong masasabi nyo riyan, mga partner? Ayan nga po, partner, no. Ito po ay dalawa lang to, no. Yung sabi nga natin, si Revilla tsaka to si Jinggoy, pareho tantong nakulong nung panahon ni Napoles, partner. No? Kaya ito ay ang tanong ng taong bayan, ito ba ay di na natuto? O ito ay yung pinag-initan lang. Pero sa kaso po ni Revilla, tingin ko po ay hindi pwedeng pinag-initan lang to dahil ito po yung ayaw ibulgar nitong mga media natin. Si Revilla po ay kapartido ni Martin Romualdez at kaalyado ni BBM. In fact, tumakbo po to under ng alyansa. Ang problema dito sa mga taga-media natin, basta po may mga Duterte na involved, kahit po yung mga gumawa ng krimen, nakagawa ng krimen na nakita lang na merong Duterte t-shirt, o kahit meron lang nagpa-picture lang sa Davao City, o nagpa-picture lang sa kay Sara Duterte o kay Tatay Digong, Duterte, so po kinakabit kagad 'di ba? Sa mga pagbabalita nila. Pero never ko pong narinig na dating Senador Ramon Revilla nakapartido o kaya ay kaalyado ni BBM. Wala nun, partner. Medyo kaya ito po sa tingin ko ito po ang kauna-unahang malaking isda na posibleng makulong, partner. Partner Bisdak. Sa akin, partner, talagang minalas dito si Bodots Natakin mo. Minalas talaga siya. Sa totoo lang Nung eleksyon, nilaglag siya, di ba? Nung midterm election, nilaglag siya ng kampo ni Bongbong Marcos. Sinadya kaya yun? Tapos ngayon, parang ginawa siyang tropiyo ni Bongbong sa mga Pilipino na ito na nga ho yung ipinagmalaki nila na Vigfis di umano itong si Bong Revilla. Ngayon, partner, ako sa akin okay sana kung si Bong Revilla ipakulong nila, ipakulong din po nila si Martin Romualdez kasi mantakin mo si Martin Romualdez yung sikat na sikat ngayon na talagang tinuturong mastermind di umano. Paulit-ulit na nga ho yan sinasabi ni Chavit Singson. Correct. Na tatlo lang po ang mastermind dito. Martin Romualdez, Saldico at di umano itong si Bongbong Marcos. Sila lang ang nakakalam.
Pero magugulat ka, hindi man masyadong tumunog yung pangalan ni Bong Revilla sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee at saka sa Congress, saka kung ano-ano pa. Ang matunog talaga dito, Saldico at saka si Romualdez, pero mas nauna pa itong si Bong Revilla na nalabasan ng warrant of arrest ng Santigang Bayan kumpara dito kay Martin Romualdez na ito yung gusto ng tao. Meron pa nga partner, nagkokomento mga ibang mga kasamahan natin, hindi daw isang bong ang kailangan natin, kundi dalawang bongbong Yun. ang kailangan ng taong bayan. Tama. Kala ko si Tom tsaka si Bong. Tama, tama. Tama mga partner. Ang nakakapanghinayang partner ako kahapon, balikan ko lang ng kaunti, itong tungkol sa nangyaring hearing kahapon sa Senate. No, ang nakakapanghinayang doon talaga partner, akala ko yung araw na yon kahapon, dahil ang tagal natin hinintay yan partner eh. Oh, Ang ang tagal. tagal natin nanawagan. Ang nanawagan at saka Sinasabi natin lagi sa mga vlogs natin na kailan ka mag-iimbestiga. oo. Ang tagal natin hinintay, ilang buwan din yung partner. Oo, ang tagal. Nangihinayang ako kasi ang inaasahan talaga natin, mababanggit na yung inaasahan nating pangalan na tila iniiwasan. At saka may pasakali pa na, eto, meron kaming star witness. Oo, yan. Oo. Tapos may lumabas pa ng mga naka-ninja. Oo. Ah? Yung parang kahawig ni Teletubbies. Hinihintay natin mga kapartner yung statement ni Martin Romualdez dahil itong si Senator Bong Revilla, kalyado man, di ba? Kalyado ng Kapartido. sa lakas man yan. Kapartido. So ano po yung statement ni Martin Romualdez? Sino ba chairman ba si Martin Romualdez ng lakas ngayon o si Senator Bong Revilla? Hindi, kung pagkakaalam ko si Gloria eh. Madam Hindi, Gloria. matagal nang nasipa si Gloria. Matagal na ba? Oo, Matagal na. I think siguro Senator Bong Revilla, no? Iwan natin sa mga nakapanood sa atin, pero ang point natin dito, kung itong ipagpalagay na lang natin itong si Senator Bong Revilla, meron talagang kasalanan dito sa 92 million. Partner, paano nakakuha ng ganito kalaking kickback si Senator Bong Revilla? Mas malakas si Martin Romualdez sa kanya at mas malapit po sa kusina ng Palasyo de Malacañang itong si Martin Romualdez. Bakit until na wala pang kaso? Yun ang isa sa pinagkakataka ko talaga. Bakit si Martin wala? Itong ibang mga senador nakaladkad. Ang ibang mga kongresista na pagtakpan. Yan ang nakikita natin, partner. Ikaw partner ba dong? Tama ka dyan kasi nung unang-una pa, bago pa umalis si BP Sara o nung umalis si BP Sara dito sa BBM administration, sinabi niya talaga na ang may control ng budget ng Pilipinas, Maliwanag yun. si Saldico tsaka si Martin Romualdez. Oo, Kumbaga, kung merong malaking kalokohan na may nakulimbat at lahat po, no, Diskaya, pati itong mga engineer ng Bulacan, tinuturo o kasama si Martin Romualdez sa kanilang mga naunang testimonya. Bakit po Pero pagdating na po sa kulungan, pagdating na po sa kasuhan, huling-huli po. Sabagay, kaya nga tinataguri ang alangan naman mauna yung mga big boss, big boss. yung mga di umanong mastermind. Kaya po sila mastermind dahil maraming layer muna bago sila. Diba? Marami pagdadaanan bago sila. Marami pa ilalaglag muna. Ang tanong kung matutuloy o mangyayari yan, mga partner, kaya yan inaasahan nating lahat eh. Di ba? Kasi hindi lang si Gutesa, kahit yung maituturing na kanang kamay niya, si Saldico, nilaglag na rin siya, di ba? Sinabi rin na sila ang magkakasama. Tsaka partner, tingnan mo partner, ang maraming pinangalanan po itong si Saldico.
Si Bong Revilla, di man napangalanan. Yes, di isa ba? yan. Oo, Pero oo. itong si Romualdez, paulit-ulit po sinasabi sa vlog ni Saldico until na walang kaso. Oo. Ito na napag-isipan ko lang, partner, kasi sa kasagsagan po ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara, yung pamilyang Revilla, lahat ng mga kongresista, partner, na Revilla, anak ni Bong Revilla, hindi talaga pumirma Mhm. na ma-impeach si Vice President Kaya. Inday Sara Duterte. Mhm. Di ba kaya ito ay parang parusa Mm. sa mga Revilla dahil hindi ka sumunod sa Panginoon namin, hindi ka sumunod sa script. Ngayon, merong naglilink sa iyo sa flood control, bibirahin at bibirahin namin kayo. Parang ito yung parusa. Pwede. Pagkatapos nga po nilaglag nung nakarang eleksyon, ito na ngayon, arestado na, naglabas na ng warrant ang Sandigan Bayan. Di ba kaya? Posible rin. Posible, partner. Posible talaga yan. Nakakatawa lang partner, no? Nakakatawa. Ganito. Etong si Atong Ang, partner, maisali lang natin ng kaunti sa usapan natin. Si Atong Ang, kailan lang yan Kailan lang yan na sinasabing di umano kasama dyan sa missing sa bungero na yan. Hindi, Diba? partner. Mukhang nagsimula yung missing sa bungero. Atong Ang ng isa sa Oo, sige. pinapangalanan niya. Pero ito lang naungkat itong ano na ito no? Partner, meron na siyang patong na 10 milyon. Pero yung mga pangalan na ikinanta ni Gutesa at saka ikinanta ni Saldico, ba't parang hindi ipinatatawag kahit man lang sa Senate Blue Ribbon Committee. Parang iniiwasan pa nga nilang banggitin yung pangalan niyan Tulad ng si Romualdez Yeah, di ba? Ang layo. Kita mo, partner, kapag alam mo yung sila magkakatropa sila sa circle of friend nila, nagdedepensahan parang ganon. Palagay niyo mga partner. Tama yun. Ganun talaga mga sindikato. Ganon ba? Oo, alam nga naman. Sindikato nga kayo. Alam nga naman, maglaglagan kayo. O dinaglag lahat. Kaya naman na pumalag na si Saldico, natunugan na niya 'di ba? Lahat ng mga direksyon na papunta na sa kanya Kaya inunahan niya lang, partner. 'Yun yung sinasabi natin na damay-damay na lang. Tsaka partner, ang nakikita ko dito, 'di ba kaya ito ay at puro tanong tayo dito, bahala na yung mga viewers Correct. natin mag-speculate sa ating mga komentaryo dito sa Berada Agila. Kasi nga, 'di ba, ngayong 2028 election na. Balita natin merong pamilyang Revilla na tatakbo sa pagka-gobernador sa Cavite. Ayun. Yung gobernador ngayon ng Cavite, Remulla. Ang vice-gobernador ay Revilla. So malamang sa malamang, pag tiningnan natin, 'di ba, may kinalaman kaya ito sa election 2028 dahil ang nagiging parang rivalry ngayon sa Cavite, Remulla at Revilla. Yan sana So, tatanong ko sa iyo partner Kasi ito kaya- Taga Cavite ka Yes, Yun nga yung bulong-bulong dito, partner, na meron talagang Revilla tatakbo sa pagka-gobernador dito Mhm. sa Cavite. So ito mukhang demolition job. Demolition job ba kaya sa mga Revilla itong ginawa kay Bong Revilla para madugisan man ang kanilang apelyido at ang pagtakbo sa politiko sa pagka-gobernador ay badismaya. Kasi malakas ang Revilla ngayon, partner. Malakas at ang nga. Remulla, sa Cavite, sinusukayan ngayon, partner. Ang alin? Maraming galit sa mga Remulla. Ayun. Sa mga Remulla. Mhm. Sa mga Remulla. Maaari nga partner na itong ginagawa ngayon sa mga Revilla, kinakailangan batuhan sila ng putik, ng dumi, para masabi ng inyong mga kababayan dyan, partner Bisdak, na ay ganito pala ang ginagawa ng mga Revilla. Sangkot pala ito sa flood control anomaly. Pag tumakbo yung Remulla, doon na lang tayo. Parang ganun ang datingan baga, partner, no? Politika pa rin talaga. Politika naman talaga, pero ganun pa rin na kung may kasalanan si Senator Bong Revilla, kung may kinalaman siya, kumanta na rin siya. Kung ako Senator Bong Revilla, kasi ang pinag-uusapan dito, sindikato, mafia. Kung meron siyang kinalaman, pagdating dito sa corruption, sa flood control, kasi nababanggit na ng 19 million di umano ghost projects, partner, ikanta niya kung sino yung mga kasamahan niya para tablahan na, para magkaroon talaga ng tunay na hustisya
ang taong bayan sa pangungurakot ng gobyernong Marcos. Hindi, ako Bong Revilla, huwag kang pumayag na ikaw lang yung mabilanggo. Nabilanggo ka na noon, nakalaya ka. Ngayon, nandito na naman tayo sa bago niyong problema. Huwag kang pumayag na ikaw lang. Isama mo si Jinggoy. Ayan. Ako naman, partner, Sige, sundan sige. ko lang yung, yung sa Cavite, Remulla versus Revilla. Kasi tinitignan ko si John Vic, kasi dalawa yung sikat na Remulla, di ba? Yung mga tagalabas, yung mga taga Cavite, kilala nila siguro lahat ng mga politiko Remulla. Pero kaming mga tagalabas ng Cavite, si John Vic lang tsaka si Boying ang kilala namin. Ang problema natin dyan, partner, kung tatakbo si Ramon Revilla, malamang mas malakas siya sa maiiwang Remulla. Dahil ito si John Vic Correct. pang national level na to, di ba? Talaga? At si Boying naman, hindi po Boying. yan tatakbo dahil po siya safety na yan, 7 taon yan. Oo. Yung kanyang Sa palagay mo, pang national Ombudsman. level si John Vic? Oh, Bakit? yung mga pronouncement niya, partner, na tatakbo Akala ko siya. pang barangay level lang. Hindi, yung mga, tignan mo naman yung mga pormahan niya, partner, di ba? Yung mga pormahan niya pang national level Kung saan, kaya, para siya lang yung star doon sa PNP DILG. Tinanggal niya si General Torre. Ganun niya? Yung mga Torre. pumupormang gumaganon, di ba? Parang callboy, Kasi- lang natingan. Kasi sapaw siya kay Torre. Oo. Masikat sa kanya si Torre kung mananatiling PNP chief si Torre. Oo. Hindi siya aangat yung kasikatan niya. O tapos yung mga pronouncement niya ngayon na parang ayoko ng tinanggihan namin yung mga nanunuhol sa amin. Yung mga tipong ganyan, pang national level na yan. Tsaka yung mga, pwede akong tumakbong presidente. Ang pinaka-minimum na tinatarget niyan, vice president or senador, partner. Pala, Sikat partner si Torre sa kagaguhan partner. Hindi, tignan niyo, nung nariyan si Torre, di ba? Ano lang Oo, si, sapaw nga. sapaw siya kasi paboxing ni Torre, atin lang siya, di ba? Si Torre talaga siya ang bida nung panahon yun Kumbaga siya yung star ng Noche Buena. Oo, gano'n. Kumbaga siya yung lechon. Lumalabas partner, fans lang ni Torre si John Vic. Kaya Tapos kinakailangan. gusto ni John Vic yung attention ng tao, ma-divert sa kanya. Nag-away sila, kaya agawan sa kapangyarihan. Ayun, hindi tumagal sa pagka-PNP chief si Mac. Ganun talaga Oh. Kaya yung forma niya pang national, hindi po siya, kung hindi siya tatakbo sa Cavite, tapos yung si Ramon Revilla Jr. na yung tatakbo sa mga Revilla, may tulog talaga yung mga Remulla. Bisdak, ikaw ba? Sigurado. Ikaw ba, Bisdak, iboboto mo ba yan si John Vic kapag tumakbo dyan sa Cavite? Baka kalugar mo yan. Ako partner, hindi naman ako nangangampanya pero dito po sa Cavite talaga, dismayado na rin ang maraming mga Cavitinyo po sa mga Remulla. At saka partner, hindi rin naman ang Cavite kasi ngayon, hindi na po talaga pure mga taga Cavite dito mga Cavitinyo. Hindi na. Nahahaluan na partner. Karamihan nga, maraming ang mga Bisaya partner. Sobrang dami. Oo, sobrang daming Bisaya diyan sa baluarte ni Senator former Senator Bong Revilla sa Bacoor. Puro mga karamihan Bisaya partner. Talagang puro mga Bisaya. Pag tiningnan mo, mababawasan talaga ang boto ng mga Remulla. Siguro yung mga taga Mindanao, mga Bisaya, mapupunta talaga sa mga Revilla yan partner. Panigurado. Sa ginawa nila ngayon na parang pang-iipit sa mga Revilla, parang mas lalo pang nakahatak ng simpatiya tuloy. Mga partner, ang mga Revilla, Tama ka dyan, partner, kasi kaninang umaga lang, partner, merong mga supporters dyan, si Senator Bong Revilla sa Santigan, partner, nagrarally sila, partner, to support Revilla. Pag tiningnan mo, mas alam mo tayo mga Pilipino kasi, kung sino yung tingin na inaapi, andun yung simpatiya natin. Parang nakadagdag pa tuloy ng supporters itong ginawa ng Marcos admin sa mga Revilla. Pero kung ganito talaga yung script
nila, may kapalit naman talaga yan at the end of the day.